Magandang gabi na po, no? Alas 6:45 na po, pero tuloy-tuloy pa rin po yung pag-check up natin sa pasyente. Kanina po, okay, yung pasyente natin hindi makatulog. No? Okay, so hindi ko binanggit kung ano pong irereseta natin, no? Okay, kadalasan po pag hindi makatulog, ang nireseta ko po ay yung Rivotril, no? GC size lang po, isang tablet, napakamura. Kasi po, pwede pa ninyo hatiin. In fact, pwede pa ninyo 1/4 tablet, no? Okay, katulad yung sinabi niya kanina, alas 10 siya natutulog, na pwede na po niya inumin mga bandang alas 9:30. Pero katulad ng sinabi ko kanina, dapat by 8 o'clock, wala na pong cellphone, wala na pong chika-chika, wala na pong plancha-plancha, wala na pong walis ng walis, wala na po yung inaayos mo yung mga damit ninyo, kanang sa Bisaya pa na ginapilo, pabitaw ninyo ang sanina, no? Okay, para yung sympathetic nervous system ma-shut off, no? Para mas maganda ang effect yung Rivotril po natin. Okay? So, yun po ang re-reseta ko po sa inyo, yung Rivotril. So, yung pangalawang problema po ninyo, ano yung pangalawang problema ninyo? Yung sakit ng sikmura ninyo, di ba? Sige. Ilan araw na po sumakit yung sikmura ninyo? Pabalik-balik po, Dok. Inom po ako ng Kremil-S, pero... Okay naman po ang Kremil-S. Opo. Kayo po ay kumakain sa oras? Opo. Na? Minsan, minsan nauna pa yung customer, di ba? Yes. Oo. Tama. Pero, nandyan naman si Pero Madam. sa umaga, makakain ako ng 7 o'clock. Pero sa tanghali, nauna pa yung customer. Kaya pwede na. Kaya nga, Dapat minsan yung tao na, di pa man. Correct. So, kasalanan pala ninyo yan. So, huwag kayong mahiya sa kanya. Siya pa nga nagsabi eh. Oh, kaya sinabi niya ngayon, baka siya ang sisihin ko na naman. Kaya inunaan na niya ako eh. Sinabihan ka pala, kain na. Kaya gawin mo yan. Kasi pag kayo po'y nagugutom, yung acid po ay napupundo sa sikmura ninyo at unti-unti sinisira na po yung lining ng stomach ninyo. Binanggit po niyo kanina na baka may ulcer kayo, no? Pero well, iba yung ulcer na malalim na yung sugat, parang butas sa kalye, murag bangag bitaw sa kalsada. Iba yung nagasgas lamang, murag na paksit lang bitaw, superficial erosion na tinatawag natin yung gastritis. Okay? Magkaiba po yan. Huwag po kayong magdiretso sa ulcer kasi mas malala yung ulcer kasi malalim na po yung sugat. Ang ulcer po ay galing po sa gastritis, no? Pero pag pinabayaan mo yung gastritis, araw-araw, late pa rin kayo kumain, palalim at palalim at palalim yung sugat ng gastritis at eventually, magiging ulcer po yan. Okay? So, anong pagkaiba? Kasi pag gastritis, kadalasan, hindi kayo ginigising sa madaling araw. Pagising sa umaga, okay, medyo gutom ng konti. Or minsan, mahapdi. Pero pag kumain na kayo, nawawala yung sakit or yung hapdi. Yun po ang tatak na hindi pa ulcer. Okay? Kasi pag ulcer na, naku, buong araw yan, magsakit po yan. At gigisingin kayo sa hating gabi or madaling araw. Kasi, nawawala na po yung kinain ninyo sa gabi. Okay? Kaya, pag bumaba na po yung kinain ninyo sa gabi sa small intestine, ang naiwan sa stomach ninyo, syempre, acid lamang. Okay? Therefore, yung acid, ini-irritate po niya yung ulcer. Kaya po, ang sakit sa ulcer po ay pwede kayong gisingin hating gabi, alas 2 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, at hindi talaga kayo makakatulog. So, ano pong klaseng sakit ninyo? Ginigising ba yung sakit ng sikmura niyo hating gabi? Minsan po. Minsan? Madalas po yan? Minsan lang. Hindi po araw-araw. Minsan lang. Kasi pag ulcer, syempre, araw-araw nandyan po yung ulcer ninyo. Syempre, araw-araw, madaling araw, talagang gigisingin kayo araw-araw yan.
So pag sinabi mo minsan, parang hindi pa siguro ulcer, no? Yes, right. Sa umaga lang siguro. At pag kumain kayo, medyo nawawala na yung sakit, di ba? Tama po ba? Ha? Kasi pag ulcer, pag kumain ka, minsan lalong sumakit Bakit? Kasi pag kumain kayo, lalabas yung acid. Lalong magdami yung acid. At pwede yan nakaka-irritate na naman sa ulcer ninyo. Kaya, patuloy pa rin yung sakit habang kumakain kayo pag ulcer. At pagkatapos ng kumain, patuloy pa rin yung sakit pag ulcer. Pero pag gastritis, kadalasan mawawala. Okay? Ang sakit. No? Okay? So, nag-Cremeles po kayo. Pero, okay naman po ang resulta sa Cremeles. Mawala din ang hapdi. Okay. So, sa ngayon, kailangan talaga kumain na po kayo sa oras kasi nandyan si madam pinayagan or sinabihan kayo na kumain na kayo huwag na kayo maghintay na magugutom kayo dyan pa kayo kakain. I think you have to eat before magdami ng customer yung karinderya po ninyo, di ba? Okay, kumain kayo sa oras at saka lahat ng mga maasim suka, kilaw, kinilaw okay, dapat wala na po yan. Okay, tapos iwasan po natin yung mga pain relievers katulad ng Alaxan, Flanax, mefenamic acid. Okay, kasi pwede lalo masugatan yung sikmura po ninyo. Pag masakit ulo ko, mainom ako ng Rexidol. Okay, ang paracetamol sa Rexidol, hindi naman po yan nakakaasira ng sikmura. At syempre, pag hindi kayo makatulog ng maayos sa gabi, delikado rin po sa hyperacidity ninyo or gastritis ninyo. Kasi pag ang tao hindi po makatulog sa gabi, lalabas at lalabas yung acid. Kasi nga, dahil sa stress, pwede dumadami yung acid natin. Kaya sabi ko, mag-inom ka na lang ng gamot pampatulog para pag mahinding yung tulog ninyo, automatic, hindi masyado maglabas yung acid ninyo sa sikmura. In other words, hindi lang po nakakatulong sa tulog ninyo, hindi lang po nakakaprotect sa lahat ng organs niyo sa katawan kasi mahimbing po yung tulog ninyo, kundi nakakasuppress rin ng acid secretion pag ang tao po ay makakatulog ng maayos. Okay? So, yun ang dapat inumin po niyo. Hindi lang yung gamot para sa sikmura. Ginagamot kasi natin yung dahilan ng hyperacidity ninyo. Kaya napaka-importante na alamin natin yung mga dahilan. At mukhang number 1 dahilan, late kayo kumain. Hindi kayo kakain kahit sinabihan na kayo ni madam. Number 2, hindi kayo makatulog sa gabi. Kaya lalong maglabas yung acid ninyo. So, yun. First 2 talaga ang dahilan is late kumain, late matulog, or hindi makatulog. At syempre, bawal rin yung mga soft drinks, kape, iced tea, milk tea. Bawal po yan. Huwag muna. Tubig pa rin ang the best para sa hyperacidity. Katulad ng sinabi ko palagi, ang pinakamaganda po ay yung ginawa ng Panginoon. Walang iba kundi tubig lamang. Okay? Kahit gatas, hindi na po uso ngayon ang gatas. Yung sinasabi nila ng Alpine noon, hindi na po yan uso ngayon. Kasi ang gatas po, nagpaparami ng acid. Kasi ang gatas po, meron silang amino acid. Pero yung amino acid, hindi yung nakakasira sa sikmura. Amino acid nga, pero hindi yan maasim. Pero ang tawag natin is amino acid na nasa gatas. Yung amino acid, pag nasa sikmura ninyo, dahil sama-sama sa gatas po yan, yun ang mag-stimulate ng acid secretion. Yun ang magpapalabas ng acid secretion. Kaya, hindi na po uso yung gatas ngayon. Kasi, lalong dadami yung acid sa sikmura ninyo. Pero para sa akin, pwede man po kayo maggatas for as long as kumain muna kayo at dyan na kayo inom ng gatas. Okay? Because pag meron pong pagkain sa sikmura ninyo, hindi lang po yung gatas. Okay? Yung pagkain mismo ang mag-neutralize ng acid na maglabas as a result of the presence of milk sa sikmura ninyo. So, pwede naman po kayo maggatas for as long as huwag niyo gawin yung gatas na yun lang po ang almusal ninyo. Bawal po yan. Lalo na sa gabi. Hindi lang pwede kayo mag-inom ng gatas tapos matutulog kayo. Naku, sa gabi, lalabas lalo yung acid because
of the presence of amino acid sa gatas ninyo. Of course, resetahan kita para sa hyperacidity. Kadalasan ang binibigay ko po yung omeprazole, no? Yung 20 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Before meals po yan. Yun po ang mag-suppress ng paglabas ng acid sa stomach ninyo. Kasi sa ngayon po, marami ka ng acid sa sikmura ninyo. Meron po kayong hyperacidity. At syempre, gusto natin iwala natin yung lumang acid na nagpupunto sa stomach ninyo. Pwede kayo uminom ng aluminum magnesium hydroxide na tablet. Na 2 tablets 3 times a day for 5 days. At dahil nagagalit po yung sikmura ninyo, kasi naiirita ngayon dahil hindi ho ninyo nilagyan ng pagkain sa tamang oras, syempre ipapakalma po natin yung sikmura ninyo, okay, by taking dicycloverine para ipaparelax muna natin yung sikmura ninyo before kayo kakain, ha? Kasi sa ngayon po ang stomach ninyo ay nagagalit at maraming acid, kaya ito po ang reseta ko po sa inyo, ha? Okay, maraming salamat po.